Yay! May pasalubong na! Yay! Pasalubong na tayo! Pambirang mga tayo! Wow! Yo, what's up mga idol? Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, sa lahat ng mga organic subscriber. Panibagong vlog ulit tayo mga idol. So magandang hapon na. Ngayon ay January 18 mga idol. So araw ng Sabado. Yan, magandang buhay mga Panula friends. Magandang buhay sa ating lahat. Wow! At ngayon nga ay alas 4:20 na ng hapon. At ito, nagsusulo tayo dito sa bahay. At si Monica ay pumasok kayo ng umaga. Hanggang ngayon ay hindi pa nauwi mga idol. So nagtanghalian yata ay sa school na lang. Kasi nga ay kahit araw ng Sabado, mayroon silang pasok mga idol. So kanina naman bandang mga alas 2:30 o malapit na mag alas 3 ay pumunta naman sa bayan si Mrs. Panuli. At may bibilhin nga siya. So mag-grocery pa rin dati yung kanyang paninda mga idol. At ang dinig ko yata kanina pag alis niya ay magkikita sila ni Monica dun sa LCC Mall at may bibilhin daw yata. Dun yata sila mag-grocery mga idol. So let's go mga idol, mga friends. At tuloy-tuloy tayo sa vlog natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. So may vlog ako kanina umaga ay yung traffic update mga idol. So pagdating ng bandang tanghali, mga bandang mag-alas 12 na ay nawala na yung traffic mga idol. Kumbaga naglaylo na rin yung mga sasakyan at tuloy-tuloy nang dumadaloy. Pero kaninang bandang mga alas 12, alauna ay nag-ambo na naman mga idol. Nag-ulan na naman. Kaya kanina ako may ginagawa dun sa kubo-kubo. Hindi ako nag-vlog dun kasi mayroon akong kinutingting dun sa aking tricycle. Mayroon akong ikinabit na flat bar dun sa tubo. Yung flat bar nilagay ko dun sa may tambutso. Kasi yung tambutso natin ay umuuga na. So ikinabit ko yung kanina dun at pinilit kong maikabit. Naghanap ako ng mga tornilyo, ng mga extra ko na ginagamit mga idol. So hindi na tayo nag-vlog kanina at medyo pinawisan din tayo. Kaninang mga bandang alas 9, alas 10 hanggang alas 12. Nandun tayo mga idol at yun yung vlog ko kayo ng umaga ay hindi ko rin na-i-edit. At ngayon ko lang tanghali ko pagkatapos kumain, saka ko lang siya na-i-edit mga idol. So magandang araw sa atin mga idol. At ito nga ako naligo kanina. Pag mga bandang alas 11, ako naligo din kanina at ako pinawisan na mga idol. At ito nga mga idol, nandito ako sa bahay. At hapon na pala, alas 4, yan 23 na mga idol ng hapon. At kanina nagkain kami ng tanghalian. Ang ulam namin ay isda pa rin mga idol. Yan, may taklog. Ay, nahulog. So yun pa sila kayo nahulog. Nahulog yung takot. Yan, may ulam pa mga idol. Yung ulam namin kanina yan mga idol. Yan. Yan, pasensya na kayo mga idol. Nahulog yung takip. Ayun. At ito nga, wala tayong merienda. Dapat ganitong oras, alas 4 ay nagmi-merienda na. So mamaya, tulad ng dati, aantayin ko din si Mrs. Panuli at saka si Monica kung ano ang pasalubong sa atin. Kasi nga ay may tindahan dito. Ayun, nabibili yata. Alin? Yan, tapa. Tapa lang. Masarap yung gitay mo sa kamatis. Yan. Mamili ka na lang ng tapa, tinapa. Ayan. Sarap ba yan? Mga ito labi. Mamimili ng tinapa. Si Rudin. Itong masarap, maliliit. Maganda yan, maliliit na tinapa yung binili kahapon. Isang subuan lang. Pag inaisangag mo ay, ginhawa na niyang ulam. Magkano ba isa? 10 lang yan. 10. Ilan? Dalawa. Ay, tama. Bay ito. Yan. Okay. Yan. Yung tinapa mga idol, mga nakabitin lang dyan. Oh. Yung, mamimili ka dyan ay may tinapa. May tuyo. Oh, yan. Pang ulam. Ay ba, hapon na naman ay. Kailangan ay mamaanyo na naman. Sabi nung lola ko dati na iba. Hapon na, alas 4 na. Mamaanyo na kayo. Yung salitang mamaanyo, bihira yung salitain ngayon dito sa amin.
yung salitang mamaanyo. Pero yun ay yung mamaanyo, sabi ng mga lola, talo si Nanay Gara, yung lola ko, ang tawag namin din ni Nanay Gara ay yun ay lagang iniimik nun lagi. Oh, mamaanyo na! Mamaanyo na, at halimbawa ay yun ay sinasabi ang mamaanyo ay mag-asikaso na, maglinis na ng kaldero, magsasaing na, magluto na. Kasi nga, pagdating ng alas 5, nung una yun, mga alas 5 ng hapon, kakain na agad yan. Sa hapon, kakain na agad. At yun ay pagkatapos kumain, ay magpapahinga na. Tutulog na mga idol. So ngayon naman, sa panahon ngayon, kumbaga nagli-level up na mga idol. Nagli-level up na. Minsan, alas 7, hindi pa naghahapunan. Dito ngayon sa atin. Nagli-level up na kasi ay, iba na, yung mga matatanda ng una, nawala na. Yung mga lulahin natin ng una. Ngayon naman, palibasa nga at nag-level up na nga mga idol. May mga hanap buhay na, may mga trabaho na yung mga matatanda. Yung mga nanay, tiyo, tiya, mga kapitbahay na namin dito, may mga trabaho na. Kaya, yun, hindi ko bihira ko na marinig yung salitang mamaanyo na. Pagdating ng alas 4 ng hapon. Bihira ko na marinig yun. Pero yun ay pumapasok pa lang sa isip ko. Kasi, naalaala ko nung panahong mga dekada 80s, dekada 70s, naririnig ko yun lagi doon sa aking lulahin. Yung salitang mamaanyo na. O, mamaanyo na. Yun ay, nung una yun yung tatandaan ko ay, hindi kami maliliit pa noon, mga dekada 80s. O, ay hindi pa uso nun ang mga lutoang gasol, yung mga gatong, hindi pa uso ano. Ang uso nun ay yung gatong ay bao sa kakahoy, palapa. Kaya noon talagang maagap sisibak, mag-ready ng mga bao. Nagpupukpukan yan, gantong mga alas 4. Yung mga kapitbahay, kinig mo na yun, yung pinupukpok, binabasag yung bao. Kasi pamparikit yun, panggatong, mga idol. Yun. Usong-uso yun dito sa amin noon, basta yung luluhin ko noon, nag-iimbak talaga yun ng mga bao. Ngayon, inuuling na ang bao. Pero noong una, ginagatong laang yan. Kasi maningas yun. Pag maningas na yung bao, dudubduba na ng mga kahoy na mga kahoy na panggatong. Unauso din ang palapa, yung mga ganyan. Yun, ganun ang mga lutuan ng araw. Kahit sinanay nung una, nung maliliit pa kami nun, ganun ang lutuan. So wala nun, hindi nun uso ang mga digasol, ang mga digatong, hindi uso yun mga idol nung panahon yun. At yan nga. At ayun nga mga idol, yun ay naikwento ko lang sa inyo kasi may totoong nangyari dito sa lugar namin ito. Sa lugar namin ito, hindi pa ito ganitong bahayan. Kumbaga, ang bahay nung una dito, may mga silong. Yung mga silong, probinsya nga kasi ito ay mga idol. Probinsya, kahit nga itong bahay namin na ito, yung kay nanay, yung bahay ni nanay, may silong niya nun. Yung may maliliit pa kami nun, may silong. At yung silong na yun ay ang mga nakatira doon ay yung mga manok. Yun. Yung araw yun, mga idol. Tapos siyempre nagle-level up na pagkatapos nung 80s, pumasok na yung 90s, siyempre nagle-level up na. Unti-unti na, nagkakaroon na ng mga trabaho, nagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao, uso na yung mga bahay na konkreto. Yan, hanggang ngayon mga idol. Kaya yun ay kumbaga alaala na lang yun mga idol. Hindi alam yun ng mga kabataan ngayon. Yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam yun na nangyari yun nung araw. O ngayon, high-tech na ang mga pamilya. Pagka medyo nakakaluwag-luwag, ang lutuan na ay gatong na o gasol. Yan, mga debarner na ang lutuan, one click na. Oh, napakadali na kahit gabi, kahit hapon, makapagluto ka lamang. Oh, meron ka ng kakainin o meron ka ng ulam, mga idol. Kaya nawala na yung salitang mamaanyo na, sabi ng mga lula nung una, mga idol. At siyempre nga, ang panahon ngayon, busy na talaga ang mga misis ng tahanan, mga pamilya.
Kasi may mga trabaho, may mga hanap buhay. At, pero sa ngayon talaga, meron pa rin mga idol. Kahit dito sa amin sa probinsya, sa Linang, meron pa rin yung mga malalayong bahay, yung wala dito sa may lugar namin. Meron pa rin talaga nagluluto sa ganung pamamaraan. Meron pa rin nakikita ko pa rin. Kasi pag ako nakapunta sa ibang lugar, sa ibang bayan, sa ibang bahay, ng mga taga rito sa amin, ang lutuan nila talagang ganun pa rin. Kumbaga mayroon pa rin silang alternatibong lutuan para sa kanila. At siguro meron din namang lutuan na yung automatic, mga idol. Di ba? Puso na ngayon ng mga rice cooker, di ba? Kaya hindi na rin masyadong hassle ang pagluluto pagka ang isang pamilya ay medyo mayroong pambili ng mga ganong bagay. So let's go mga idol, at tuloy-tuloy ang vlog natin ngayon at aantay-antayin ko. So ngayon ay alas 4 na ng hapon. Maya-maya dadating na si Mrs. Panuli at saka si Monica. Tingnan uli natin kung ano ang pasalubong sa atin mga idol. At sa ngayon naman, wala na namang ulan. Pero kanina, nag-ulan-ulan na naman, nag-ambon-ambon. Ay ngayon, wala nang ulan. So ayos mga idol. At pansin ko pati ay wala nang traffic. Wala na akong na-traffic na napapansin. Kasi kung traffic naman dyan, tukod naman dyan, natatanaw naman dito. Nakakatanaw ako kung talagang nagtatraffic pa. So parang naglaylo na mga idol. Yun, yung isang kapitbahay natin, mahilig din sa music, ang lakas ng tugtog mga idol. So let's go mga idol. Salamat sa lahat ng mga sumusubaybay, tumutugay guys sa aking vlog at ako'y nakasando. Yan. Sandong puti ang ating sinuot ngayon. Kasi nga ay nandito lang naman tayo sa bahay, hindi naman tayo aalis. Di ba? Ay di kada paano ay mayroon tayong damit mga idol. So salamat na marami sa inyo mga idol. Salamat sa lahat ng mga minamahal nating viewers na mga hindi bumibitaw sa aking vlog. Thank you. At kung ikaw ay nanonood sa aking vlog, ay mamaanyo ka na rin. At siguradong hapon na mga idol. Wala ka na ibang gagawin. Kung ikaw ay pensyonado at ikaw ay nasa bahay lamang, ay stop muna ang pagsiselfon. Mag-ready ng pagkain. At kung ikaw naman ay may buhay at ikaw ay may katulong, mayroon kang kasambahay, ay pag-asikasuhin mo na yung iyong kasambahay. Sabihin mo, mamaanyo ka na. Sabi ni Panuli, mamaanyo na daw. Pambirang buhay. Ikaw taga Quezon, alam mo yung salitang mamaanyo. Ewan ko sa ibang lugar kung alam yung salitang mamaanyo. Yan, mamaanyo na. At hapon na. Hapon ng manok. O palatandaan mo na, basta humapon ng manok. Dito baga may nahapon pang manok. Ay, na ito na si Mrs. Saka si Monica. Unayan na, dumating na mga idol. Wow. May pasalubong na tayo. Yay! May pasalubong na! Pambirang buhay! Yay! May pasalubong na tayo. Ayan na, dumating na. May pasalubong na tayo. Pambirang buhay! Palakpakan tayo! Palakpakan! Dumating na. Yun, kasi Monica, dumating na. Yay! Dumating na! Meron na tayong pasalubong! Yun! Pasalubong na tayo. Yun. Yan. Di ba? Yan na sila. Dumating na mga idol. Ayun. Ba't si Monica pati hapon na? Saka nagkita ang dalawa. Si Simon, nag-shopping kayo. Grocery lang. Yan. Mamaya may pasok ka pa. Wala na, bukas naman. Bukas linggo, may pasok pa rin. Yan, mga idol, yan. Dumating na. Pagkagaling sa school, nagkita pala kayo ay sa LCC. Moon, sa grocery. Tapos uwi naman, ang traffic, sisingit-singit. Traffic pa ba? Hindi na. Traffic kanina din. Doon sa may lampasan ng ano. Nung papunta mo dun, traffic. Hindi naman pala sa 1 week kaya traffic. Huwag pa na ng one way naman. Nung nagwa one way sa Kalantibayan, yung ginagawang kalsada ron. Dami
yan doon. Mahaba yung traffic hanggang pinambang daw. Kayo ng umaga, yung alis mo kayo ng umaga. 2 minutes na lang daw. Yung iba daw na late na. Yung iba alas Pero yung sakay mo kanina ng umaga, papasok. Nakasingit-singit kayo. tas hindi na siya sumingit dito sa pagkalampas ng uno at may nagbabantay na pulis. May mga bantay na, araw na eh. O, tapos dire-diretso na. Kaya yung kaeskwela niya. Paglampas doon sa Kalantibayan, diretso na. Hmm. Hanggang school, wala nang traffic doon. Doon lang talaga nag one way, sa one way na yun. Nagbulyo man sasakyan ay kaninang bandang mga Ang dami ng umaga. sasakyan ay. Yun. Yung pala ang naging cause ng traffic mga idol kaninang umaga. Pero ngayon, paparito ninyo, galing bayan, wala na. Diretso na. Yun, diretso na. Ito mga idol, ang kanilang mga pinamili. Oh. Yan, sisipag ready pa lang, nagbibihis mga idol. Si Monica nagbibihis din. Si Mrs. nagpunta ron sa CR. At ito, mga idol, tingnan natin kung anong pwedeng masalubong dito. Ay, wala. Wala tayong merienda. Ay, puro paninda ito. Wala pala, puro paninda. Walang buhay, mga idol. Walang buhay. Tayo mo lang gagala dito. Walang buhay. Walang pasalubong, mga idol. Walang pagkain. Mamaya, magmimerienda na ako doon. Mamaya. Sabagay, malapit na. Anong oras na? Alas 4, alas 5, alas 6. Mamaya, kakain na naman ng hapunanan. Yan, mamaya, magre-ready si Mrs. at mamamaan-nyo na rin yan. Ito lang ang mamaanyo. Yan. Mayroon na kaming ulam, may isda pa rin natira. Yun naman ang pangkaraniwan na ulam namin, isda lagi. Isda at gulay, mga idol. Isda at gulay. Yan. Binayaran mo yung tubig? Oo, binayaran ko. Nag-deliver yung tubig. 300. 300. Yan. Yan, shout out kay Tinoy. Yan, shout out mga katambay. Wala pa yung kumpare mo para hindi ko pa nabusisan. Baka may trabaho pa. Hinahanap ni Tinoy si Buyer. Hinahanap yung kanyang kumpare. Hindi pa nalitira, baka mamaya pa. Yan. Muna tayo, iwanan natin sila dyan. At may bantay na sa bahay. Kakagala na tayo mga idol. Alright, tara, let's go! Mga idol, gandang hapon na sa ating lahat. At wala naman ang ulan. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko kanina. Yan, ito si Lemar, hilig pa rin ito, hindi pa rin tapos. Binasag-basag yung mga gamit. Papakilo na ito. Mga plastic, papakilo na. Ayan. Ito mga, ay madami na, no, mga tanso. Ayan, mga gamit-gamit dito. Ayan. Ayan yung mga naka-stack na gamit. Pwede na ipakilo, mga idol. Ini-prepare na, kumbaga inayos-ayos yung Lemar yung iba. Yung iba ipapakilo na para mabawas-bawasan ang basura. Yan. Yan, yung iba. Dali, tabi mo na yan. Sama mo na dyan sa basura. Pakilo mo na lahat yung mga yan. Ito mga, yung ventilador bagay ito ng mga air condition. Yung mga nare-repair niya ay di na-stock na na-stock. Ayan, ibenta na eh. Pwede yung pang junk shop yan ay. Ewan ko lang kung babayaran ito ng junk shop. Yung mga plastic na ganito. Matigas na plastic ito ay. Mga ganyan o. Ito. Para mabawas-bawasan ang ito mga plastic na mga kanyan o. Yung mga motor. Hindi yan, mga inabot na nga ng ulan kanina dito si Lemar pag-prepare niyan. Saka yung mga aircon na ganito, ito aircon na ito, sira na din ito mga idol. O aircon yan, sira na. So, bibinta na rin yan. Ipapadyang shop na rin yan para mabawas-bawasan ang mga nakatambak dito mga idol. So, ayun. At
niya na ipa-junk shop bukas. Pag dumaan yung mag-junk shop dito ayo, pakilo mo na yan. So mga idol, at wala na nga ulan. Kay Limar lahat yan, mga gamit yan, mga iba kasi ay nagagamit pa niya pagka may magpapagawa sa kanya ng aircon. Iba naman ay nakatambak na. Doon nga sa kubo-kubo ay ang dami rin nakatambak doon, yung mga sirang aircon. Lakas ang tugtog dito sa kapitbahay mga idol. Ihadon tayo ay copyright dito mga idol. So ayun mga idol, at wala ng traffic oh. Diretso na mga sasakyan. Wala na. Sa oras ngayon alas 4, malapit na mag alas 5. Yan, wala nang traffic, diretso na. Ayun oh. Rangkot, yan Davao. Ayan. Ito yung ating tricycle mga friends. Ito. Yan yung tricycle natin mga idol, nakagarahe lang siya dyan. Yan. Nakagarahe lang siya mga idol. Tayo ng maga, mga bandang alas 9, meron akong gawa dito sa ating tricycle. At yung tambutso kasi ay umuuga-uga na kanina. Ako sa loob dito mga idol, yan oh. Ito yung tambutso nung tricycle natin, yung tambutso. Yan, papunta dito sa baba hanggang dito sa may partikulihan. Napigkal na yung pinagkakapitan ng tornilyo. So ang ginawa ko kanina, nakakita ko ng naghahalongkat dun si Limar, ay nakakita ko ng flat bar na maliit ito. Itong flat bar na ito ay inisakto ko dito, may butas na siya. Hindi na tayo nahirapan, naghanap lang ako ng tornilyo. Pero may tornilyo pala siyang dati dito. Yan. At saka yun. Yan, design. E di kumapit na siya dyan. Hindi na siya uuga mga idol. Yan. Kasi yung ating tricycle ay luma na mga idol. Kumbaga nabulok na yung pinagkakapitan nun. Ay hindi na rin siya talaban ng welding. So ginawa natin ang paraan mga idol. Yan. At ang tricycle naman ay hanggat may paraan, pwede naman yan mga idol. Oh. So matibay na yan, ito oh. Yan. Halos ay hanggang tanghali ko rin ginawa-gawa yan mga idol. Inihubog ko siya ng maganda para siya ay kumapit. Oh. Kasi kahit siya ay tumakbo na, hindi na siya dadawigwig o dadawilwil. Kasi umuuga yan. Kasi luma na nga naman yung ating tambutso ay. Yan mga idol. Yun ang kaganapan mga idol kanina, at yun ay ginawa ko lamang kasi nga ay nandito naman sa garahe at kayo ng maga pati ay hindi na ulan, magandang kumilos. At may tao naman doon sa bahay kanina, nandun si May Panuli sa bahay, ay di sinamantala ko, ginawa-gawa ko ito. So meron pa akong ipawibuilding dito sa isang araw, pawibuilding ko. At naghalongkat din niya ako, napansin ko rin yung busina yung bigay sa akin ni Efren. May businang bigay sa akin na yung parang pop-up. Hindi ko pa rin maisipang ikabit dito mga idol. Saka ako na ikakabit yun. Hindi ko pa rin maisipang ikabit yung busina. Nandun, nakatabi naman. Natunog naman, tinisting ko, lagyan ko ng malaking wire. Tinisting ko din sa, kumbaga inirekta ko sa baterya. Abay, malakas. Malakas nga yung busina. Yun, kaya lang ay hindi ko pa rin maisipang gamitin mga idol. At parang tayo ay hindi pa makapag-concentrate pa mamasada. Nagko-concentrate muna tayo sa vlog. Pambira mo mga idol. So, salamat sa lahat ng mga katricycle natin. Kami nag-comment na sa akin vlog. Yung isang magta-tricycle, bang pangalan nag-comment na yun, nabasa ko ay yun daw tricycle niya ay pinaarkila daw niya, at yun ba daw pagka daw na-flat yung kanyang tricycle, ay sagot ba daw ng driver o ng operator o may-ari. Yun, parang problemado yata yun sa
pagka napaplatan yung kanyang tricycle, kung sagot ba daw ng lalabasan o yung driver, tsaka yung operator, yun. Eh dito sa amin, sa haba ng aking pamamasada, nung una ako nang lalabasan din ay, wala din akong sariling tricycle nung una, ay pagka binabiyahe ko yung tricycle at naplatan, sarili kong gastos, sarili kong bayad, mga idol. Pero kung malaki ang problema nung pagkakaplat, halimbawa na plat, at yung interior niya talagang sabog, palitan, yun, sasabihin mo sa operator, ay kumbaga, pwede kayo maghati, o di kaya, kung talagang luma na yung gulong na, yung interior na yun, yung pagkakaplat niya, papalitan na nung may-ari, yung pinakang operator. Pero pagka yung mga simpleng plat lang, mga napako, o halimbawa biglang na plat, minsan sinasagot na ng driver, hindi na sinasama dun sa pinakang arkila, dun sa boundary. Yun, ganun lang. Yung sa amin, noong una yun. Pero sa ngayon, kasi ang vulcanizing ngayon ay medyo namahal na. Tingnan ninyo, ang vulcanizing ngayon, pag ikay naplatan ang tricycle o ang motor, 50 pesos na ang pa-vulcanizing. So malaking bagay, malaking mawawala sa iyo. Maaabala ka pa pag ikaw ay naplatan sa alanganin. So yung mga ganon, pagka yung aksidenteng plat, halimbawa bigla napako, ay talagang sinasagot na ng driver yan. At makakabawi ka pa naman hanggang hapon sa iyong pamamasada. Kaya lang, pagka minsan, edi sabihin mo rin doon sa operator, sabihin mo rin sa may-ari ng tricycle, kung pwede kayo maghati sa bawa sa vulcanizing, kasi nga ay minsan medyo mahal na ang pa-vulcanize. Pero kung ang gulo nga ay halimbawa na plat, tapos na-running plat pa, nabungkal ang pito, lalo na papalitan ng bago, nako, doon magkakaproblema. Sasabihin mo sa operator, para kung kaya ninyo maghati sa gastos, hati kayo. Kasi ang boundary naman, napakaliit lang ng boundary ng tricycle. Magkano ang boundary sa inyo ng tricycle? Dito sa amin, magkano lang boundary? 100 lang. Yung sinasabing boundary, 100. Minsan, 120. Pag bago ang tricycle, 120. Swerte na pagka 150. Pero kalimitan dito, ang nalalabasan 100 hanggang 120. Kaya pagka minsan, pagka napaplatan, yun, sa driver na lamang kung marunong ang driver. Pero kung walang-wala din, walang puhunan na sinasabi doon sa operator, hindi naman lagi napaplatan na. Kaya talagang ang pagpalabasan ng tricycle ay isa na problema din. Pero pag-usapan na lang, sabihin doon sa operator at sabihin doon sa may-ari ng tricycle na ay naplatan ako, baka naman laging plat, ay siya kailangan ng palitan ng interior, mga idol, gastos. Kung pagbibili ng interior, ang bibili ng interior ay yung may-ari ng tricycle, yung babawasin sa boundary. Ganun. Kaya yun, kaya ang tricycle, mga Panola friends, mga katuda, mga ka-tricycle, ay marami din yung nagiging problema, lalo na at hindi mo sariling labas yung iaasa mo lang sa driver mo ang pamamasada. Kasi ang pamamasada ng tricycle, kailangan yan ay humapit, kailangan yan ay mamasada ng mamasada para kumita. Kung puro sira, kung lagi nasisira ang tricycle, hindi kikita ang driver. Mangyayari nun, gagarahin na lang, walang boundary. Kaya kailangan ang tricycle ay lagi ding nakakondisyon, wala ding nagiging aberya para kumita ang bawat isa. Yun lang. Yun, kahit nabasa kayo sa comment ay marami kasing ganyan, maraming nagiging problema minsan sa tricycle. Hindi lang yung plat, minsan yung ibang mga pagpapa-welding, tulad niyan, mga welding, minsan sa lubak-lubak magpapa-welding ka ng mga ganito, may mga kumakalampag ipapa-welding, o minsan napakamahal din ng pa-welding ngayon. Isang lapit ko sa talyer, minsan ang welding 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. O yun, sasabihin ninyo sa operator ninyo, sa may-ari ng tricycle, nagpa-welding ako ng ganito,
kasi kumakalampag, kasi maingay, kailangan ipa-welding. Sasabihin niyo doon sa operator. Yun, para pag-usapan ninyo kung kayang hati kayo o susuluhin ng operator. Kasi nga ay malaking bagay yun, yung mga ganong halaga, malaking bagay sa isang driver. Kabawasan sa kita, mga idol. Kasi parehas ay gustong kumita para sa pamilya. Kaya pag-usapan ninyo, sabihin sa operator, sabihin sa may-ari ng tricycle na gano'n ang naging problema sa kung maghapon na pamamasada ninyo. Hindi naman lagi, mga idol, hindi naman lagi. So, ayun. Salamat sa lahat ng mga tricycle driver o mga nanlalabasan man kayo o may-ari kayo ng tricycle. Mas maganda talaga sa tricycle ay sariling gamit kasi para alam mo yung mga nasisira o nangyayari. Kasi ang tricycle, pag umidad na yan ng mga 5 taon hanggang 7 taon, itong aking tricycle, 9 years na ito, naglalabasan ang mga sira niyan, mga idol. Naglalabasan ang mga problema, mga sira ng tricycle. Kaya kailangan ay ipagawa. So sarili ko naman, sarili ko ng gastos, sarili ko lang pagawa. Yun, mga gayon, kaya ang problema sa tricycle ay talagang marami yan, mga idol. Hindi lang yan yung mga gastusin ng tricycle, napakarami. Kaya kailangan ay may pundo rin ang may-ari ng tricycle. Salamat sa inyo lahat, mga idol. Salamat ng marami. Thank you for watching sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli. Ito yung ating tricycle, pampasada, oras-oras, araw-araw. So gamit na gamit ito, mga idol. Lalo nung hindi pa tayo nagbablog, gamit na gamit yan sa pamamasada. At ngayon nga tayo marami na pinagkakaabalahan. Marami na tayong mga pinagagagawa sa buhay, kaya tayo ay bihirang mamasada, mga idol. So shout out sa inyo, mga idol. Yan. Kanta mo, pag kami binablog ko yung mga problema ng aking tricycle, yung mga kung paano mag-ayos, kung paano palitan. Kasi maraming tumututok at sumusubaybay na mga ka-tricycle natin, yung ibang mga naghahanap ng idea. So maraming pwedeng i-vlog sa tricycle. Yan. Kasi sila kayo, mga idol, sa aking vlog. Let's go, mga idol. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Wow.